Okay, mayong gabi sa tanan. Salamat kayo sa matagpusan niya karon. Tingala ko kisay sa pwedeng balik. O tala na ko apo siya. Si Lula to ni balik. Yahay ko na yung asawa ba yun, kay balikan ko tagapayungan. Huwag yun. Lindot kayo. So, salamat nga bisan ulan nga sila nga uban ka nato margang family. Gabi ampo mamuhani. So, padayon tag-ampo ni Hani nga mga dawat dito siya dito sa Region 3. Okay, so dito magdugay. Saho na nato lang na sa screen. Klaro, yun yan? Okay. 2 Corinthians, 2 Samuel chapter 12, 1 to 9, maniniya siya. 1 to 9. So, ato lang ay maninong ta. Okay, kamoy basa ng verse 1, ready, read. Verse 2, go. Verse 3, go. But the poor man had nothing save wine and tequila, which he had bought in the restaurant, and he grew up together with him, which is his traitor. He ate of his own meat and drank of his own cup, and made his bosom and was believed as a daughter. Verse 4, go. And there came a traveler, the rich man, in spirit, and gave his own flock and of his own herd to dress for the wayfaring land that was found to be. But took the poor man's flock and dressed it for the man that was found to be. Verse 5, go. And David's anger was really kindled against the man, and he said beneath them, as the Lord giveth, the man that done on his face shall surely die. Verse 6, go. And he shall restore the land for the world because he is king, and because he hath no pity. Verse 7, go. And David said, David, thou art a man, thus saith the Lord God of Israel, I am the king over Israel, and I deliver thee out of the man's soul. Verse 8, go. And I gave thee my master's house, and my first wives, and the bosom, and made thee a house of Judah. And that I gave Judah, I will moreover have given unto thee such things. Verse 9, go. Therefore, as thou hast taken the Lord to do evil in his sight, thou hast killed Uriah the Hittite with the sword, and hast taken his wife to be thy wife, and hast slain him with the sword of the children of Ammon. Thank you, mag-ampo ta. Amahan naman lang itnon, buhay ng mga Diyos. Salamat sa imong pulong. Salamat, Amahan, sa matag-usang niya karon. Bisan sa ulan, Ginoo, aniya sila. Layo ang ilang gigikanan, pero niya sila uban kanato. Salamat kay Ginoo. Kami mag-usa sa paghatag ni mo dako kay pasidungog. Amahan, salamat sa imong pulong. Huwag mong ipangamoyo kanimo nini kagabion, tabo ni kami sa bililon ni mong dugo. Abuga ang mga evil spirits, pinagis dugo ni Jesus Christ. Bisan kini mga equipment, among ipanggamit, Amahan, proteksyon na ni. Kani Corinthi, Lord, dili unta mapalong, Amahan. Dios kalangit nun, among ipangamoyo kanimo Ginoo, bisan kini mong ulipon, ulay kahibalo, taga igsusulti, nga imong pulong, Amahan, mapadayaw gyud sa tubang kayano. Amahan, kini among pag-ampo, pangaliw po kanimo, gisalig na mo ang tanan Jesus Christ, among buktong personal ng luwas. Amen. Okay? Lingkod ta. Okay, mao ni ang gibasa nato niining kagabion ingon diri. Ug ang Ginoo mipadala ni Nathan ngadto ni David. Og siya miadto kaniya og miingon ngadto kaniya ang pagkaistorya ani ba nindot kay pagkaistorya bitaw kay murag dili kayo sakit pero sakit di ay. So mao ni kani si Nathan usa ni ka propeta kay kani adto god ang Ginoo makigistorya pinagi si propeta, ang propeta makigistorya pa ingos tao.
Ang tao, kaniadto sa Old Testament, mga tao, kung gusto sila makikistorya sa Ginoo, makikistorya sila sa pare. May pare sa una. Then ang pare, makikistorya sa dito sa Ginoo, wala sa Old Testament. So, niadtong panahon nga napikas na tong curtain dito sa templo, ang tao karon makadiretso na sa Ginoo. Magampo ta, luhod ta, mo nang magluhod ta diri, tawag ta sa Ginoo, magampo ta. Kung pananglitan gusto ka nga makikistorya ang Ginoo nimo, basa tag Bible. Bible lang atong gibasa. Okay. Ingon dire mao ni ang istorya dito ni David kani propeta. Dihay duha ka tawo diha sa usa ka syudad. Ang usa adunahan ug ang lain kabos. Verse 2. Ang adunahan mahilabihan kadaghan nga mga panon sa gagmayng mananap ug panon sa dagkong mananap. Verse 3. Apan ang kabos walay butang gawa sa usa ka gamay nga baying nating karnero nga iyang gipalit o giatiman. O kini midako uban kaniya o uban sa iyang mga anak. Kini mikaon sa iyang kaugalingon nga pagkaon ug miinom gikan sa iyang kaugalingon nga kupa ug naghigda sa iyang sabakan ug ngadto kaniya ingon sa usa ka babaeng anak. Palangga kayo. Verse 4. Ug dihay may abot nga usa ka pumapanaw ngadto sa adunahan tao. Ug siya milikay sa pagkuha sa iyang kaugalingon nga panon sa gagmayng mananap ug sa iyang kaugalingon nga dagkong mananap. Aron sa pag-andam alang sa nagapanaw nga tao nga miabot ngadto kaniya. Apan mikuha sa nating karnero sa kabos ug miandam nini alang sa tao nga miabot ngadto kaniya. Verse 5. Ug ang kasuko ni David nahaling sa hilabihan batok sa tao. Ug siya si David miingon ngadto ni Nathan, ingon nga ang Ginoo buhi. Ang tao nga nakahimo nining butanga sa siguro mamatay. Ug iyang iuli ang nating karnero upat ka pilo. Tungod kay siya mihimo nining butanga ug tungod kay siya walay kaluoy. Verse 7. Ug si Nathan miingon ngadto ni David, ikaw mao ang tao. Ikaw mao ang tao. Mo ni ang title sa atong mensahe. Sa ingon, nagasulti ang Ginoo nga Dios sa Israel. Ako midihog kanimo nga hari ibabaw sa Israel. Ug mipalingkawas kanimo gikan sa kamot ni sa ulo. Ug akong gihatag kanimo ang balay sa imong agalon ug ang mga asawa sa imong agalon nganha sa imong sabakan. Ug gihatag kanimo ang balay sa Israel ug sa Huda. Ug kon kana gamay pa kaayo ako sa dugang mihatag unta kanimo sa ingon ug sa ingon yana nga mga butanga. Verse 9. Ngano nga ikaw mipasipala sa sugo sa Ginoo aron sa pagbuhat sa dautan diha sa iyang pananaw. Ikaw mipatay ni Urias ang hitnon pinaagi sa espada ug miilog sa iyang asawa aron mahimong imong asawa ug mipapatay kaniya gikan sa espada sa mga anak ni Amnon. Muna na siya atong diha gibasa atong mensahe karon. Padayon to sa atong mensahe, David, a man after God's own heart. So ang title lang niya siya, Thou Art the Man, Part 2. Part 2 na siya. Ang part 1 na niya, mauna itong mensahe atong last Wednesday, the chastisement of David's sin, ang pagbadlong sa Ginoo sa sala ni David. Now, kaning gibasihan nato anang part 1
2 Samuel 11:27. Mauna ang katapusan nga verse sa chapter 11. Na din ako ibutang sa ubos, ingon diri. And when the morning was past, David sent and fetched her to his house, and she became his wife, and bare him a son. But the thing that David had done displeased the Lord. Muna na ang chastisement at gibasihan. So, kanang 2 Samuel 11:27 o katong verse 1 sa 12:1, doon na siya gap nga almost isa ka tuig. So, ako na lang explain na niya karon. So, ang 2 Samuel 11:27 to 2 Samuel 12:1, doon na gap nga mga 12 months. 12 months then. During the time, there is no mention of David's sin by David. Wag yun dili ka na itong mabasa nga nakasala si David. Mismo si David, wala siya nag-istorya, nakasala siya. Wala nakahibalo anyone else for that matter nga nakasala si David ngadto sa ni Bathsheba. But this does not mean, dili nibot pasabot nga kadtong 12 months were a peaceful time for the troubled king. Dili bot pasabot nga kadtong 12 months nga gap nga malinawon to nga panahon sa nasamok nga hari si King David. Point A, it was a time of silence. Mao nang atong mensahe atong last Wednesday. It was a time of silence. Kay maingon nato nga duol sa isa ka tuig, David kept his sin hidden within his heart. Si David iya yung gitaguan ng iyang sala diha sa kasing-kasing. There is no record of him telling anyone about his sin, or no one knew what he had done. Si Bathsheba, kahibalo po siya bahin sa adultery nga iyang nahimo at least. Now, point B, it was a time of sorrow. It was a time of sorrow. Atong masabtan din nga kaning gisulat sa nga kinabuhi ni David, nakaaghat niya og sulat at least duha ka psalms. Ato man ang gibasa atong last Wednesday, duha ka psalms. Usa aning psalms mao tong Psalm 32 and the other is Psalm 51. Kaning duha ka psalms masabtan nato nga isulat ni paghuman nga si David may sugid siya sa iyang sala, dayon gipasaylo siya sa Ginoo, dayon na-restore ang iyang fellowship ngadto sa Ginoo. So nagsulti ni nato nga kadtong mga bulan, mga almost a year following David's sin with Bathsheba, dili to nga carefree time of love. Wala sila kalipay ba? Nakigugma ay sila na si David na higugma siguro siyang Bathsheba o naibog ba lang yun siya. Pero katong mga tuiga, murag masabta na ito nga wala sila kalipay, then wala po sila alinaw. Mauna na ang part 1 sa itong mensahe. Part 2, mauna na itong mensahe karon, the confrontation of David's sin. Ang pagsudya ba? Ang pagsudya, ang pagbadlong sa Ginoo sa sala ni David. Siguro matingala siguro ta nga ngano ang Ginoo naghulat gyud mga almost 1 year pag sulti niya sa sala ni David. Usa sa mga tubag ani mauni nga kamatuoran nga nahibalo ang Ginoo nga kung padlungon si David at that point in time, dili pa siya ready sa confrontation when the sin was first committed.
dili pa siya ready. He might have rebelled at that time. Then, caught up as he was in his pleasure and the cover up. So, napa siya sa tago pa siya ba sa iyahang sa iyang sala. So, ang Ginoo, kahibalo ang Ginoo nga dili pa ni panahon karon nga ako siyang badlongon. Now, niabot ang panahon, God confronted David, and he did so at the perfect time to secure the right response. So, ipadlong na sa Ginoo si David, o gihimo na sa Ginoo sa insakto yung panahon aron makuha gyud sa Ginoo ang insaktong response si David. Abi nimo ingon ani siya ba? God will use the same tactics in our life. Maura pod gyapon ni gamiton sa Ginoo the same tactics in our life sa imong kinabuhi. Base ba og gibati ta nga mura og nakalingkawas ta sa atong mga sala. Or gibati ta nga nakalingkawas sa atong sala for a few time, but kinahanglan we need to be aware that God is working behind the scenes. And when the time is right, He will confront our sins and call us back to Him. So, padlongon ta, maabot ang panahon nga, padlongon ta sa atong mga sala, then para ta makabalik sa Ginoo. By the way, kitang mga anak sa Dios, dili yun ta makalikay sa Ginoo sa atong mga sala. Mao ni ang gisulti sa Ginoo, Galatians 6:7. Kamay basa na Galatians 6:7. Ready, read. So, ang Ginoo dili na to malingla ba ingon saya. Ayaw pagpalingla, ang Ginoo dili na to malingla sa unsay atong gitanom o pud atong kanihon. Kaning Numbers 32:23, sayon na di memorization kay girambol ra guning ang kuan ani number. Igo na ko ni malimtan Numbers 32:23. Kamay basa ana. Ready, read. Kanang ingon diha ba, and be sure your sin will find you out. So, moabot yun ang panahon nga kung makasala ta, moabot yung panahon nga mutubag yun ta alang ngadto sa Ginoo. Point A, the shock of the confrontation. Medyo nakuratan siguro sa David katong confront siya sa Ginoo ba. Mao ni ang context sa sugilanon nga giistorya ni Nathan. Kani si Nathan, ipadala ni sa Ginoo ngadto usama ni kapropeta, sa ako nang gisulti kaniya, usa ni kapropeta, ipadala ni sa Ginoo ngadto ni David. Si David nahibalota nga usa ka tawo nga respected siya. Respected siya nga tawo, pero gipadlong gid siya sa iyang sala. So, si Nathan, naghimo siya sugilanon bahin atong taong dato nga daghan kaayo karnero nga iyahang gikuha ang karnero nga gipanag-iya sa iyang silingan aron mapakaon tong traveler nga ning adto sa iyang panimalay. So si Nathan emphasized the fact that the poor man's lamb was precious to him. Katong karnero sa atong pobre, pastilan, dililhon kaito niya, and represented all that he had in this world. Sayo nang kaog, pakanon niya sa iyahang plato, paimno niya sa iyahang baso, dahil mudulog-dulog pag yun niya, apit pag yung dulog niya itong karnero. So, masabta na ito nga, palangga ito kaino niya. Now, nagadihas, pagbasa na to, niya itong panahon nga, nadungog ni David itong
istorya ni Nathan, nasuko si Nathan sa istorya ni nasuko si David sa istorya ni Nathan. Ingon si David nga he demands that ingon si David nga ako gusto ko nga kanang rich man i-restore niya ngadto sa pobre nga tao fourfold katong karnero nga iyang ikuha. And then he orders the rich man to be executed. Siya kanang taong latong imong istorya kinahanglan patyo na. So di ba kayo katingalahan nga kadtong tao who excuses sin in his own life can be so harsh and so critical when dealing with sin in the lives of other people. Mo na itong masabtan rin nga matingala ta nga kalang tao nga gusto siya i-excuse siya sa iyang sala, sa iyang kinabuhi, pero isog kay sa sala sa nga nahimo sa laing tao. Mao na nahitabo ni David. Then David hears words that he never thought he would hear. So si David nakadungog siya mga pulong nga wa gyud siya magunahuna nga makadungog siya. Siguro si Nathan, pag istorya ni Nathan dito ni David, gitan-aw siguro ni Nathan si David, dingiingon siya, thou art the man. Ikaw biya ng tao. Ikaw biya ng tawhana. So, ginan siya, it's you, David. Ikaw ng tawhana. So, ginan siya, you took the only thing Uriah had in his life. And then, you took his life. Mong gikuha ang usa ka butang nga naa ni Uriah sa iyang kinabuhi, then imo pag yun siyang gipapatay, kuha pag yun nimo ang iyang kinabuhi. Naa naman nimo tanan, but you wanted more. Gusto pag yung kagdugang pa. Giingnan siya, thou art the man. Ikaw lang ang tao. So si David has been exposed. He has been found out nga nakasala siya. The sin that was carefully so hidden away is exposed for all to see. Ang traveler ani ni Asya yung istorya maotong last, maotong kaibog. Maotong traveler. So ang traveler nga mao ang last came to the palace one evening, and David fed that stranger, a beautiful woman named Bathsheba. Now, there is a price to pay. Aron, bayaran. Doon ay presyo nga bayaran atong mga salaa. Now, natay mga notation diri. Never think for a minute that sin can be successfully hidden forever. Kasi, never think, ayaw paghuna-huna for a minute nga ang sala mataguan mo successfully hangtod sa hangtod. God knows exactly where it is buried. Kabalo ang Ginoo exactly asa na gilubong ng sala. Hebrews 4:13. Kamay basa ng Hebrews 4:13. Ready, read. Mao na giingon ni Paul isa. Neither is there any creature that is not manifest in the sight of God, in His sight. But all things are naked and open unto the eyes of Him, of God, with whom we have to do. So, nahibalo ang Ginoo, asa nato gitaguin ang atong mga sala. And when the time is right, He will place His finger right on the sore spot and He will press it. So, moabot ang panahon na nanaa ang Ginoo, ang iyang kamot, iyang ibutan dito sa right spot dahil iyang pinduton tong sakit. So, He will confront that hidden sin and expose it for what it is. That will be a shocking day
in the life of a guilty party. Mao na ang syake nga adlaw sa kinabuhi sa sad-an nga tao. That is why it is important for us to keep short accounts with God. Importante kayo nga kung dili pa bag-o pa ato ginang isulti ngadto sa Ginoo. Ato lang ma-picture din diba? For a long time, I pictured Nathan pointing his finger like Eliezer at David's nose as he furrowed his brow and lifted his voice to yell. Ato bang atong analyzon ba? Ma-picture nato si Nathan nga tudlo niya, gigamit niya ang iyahang kamot ba? Murag laser nga, murag tudlo niya ang hikap siguro niya ang ilong ni David samtang iyahang gisultihan siya sa iyang sala. Dahil posible nga iya pa sigurong taas pa siguro iyang tingog. Pag-ingon niya og thou art the man, thou art the man. But I am more inclined to think now that Nathan may have said those words with tears coursing down his cheeks. So, murag mao siguro ni atong pirmiro ngayon, murag ni taas siguro ang tingog ni Nathan pagsulti niya nito David nga ikaw biya ning tawhanan ni, ikaw biya ni. Pero kadugayan natong analyze no, ma-incline tayo sa paghuna-huna nga pagsulti ni Nathan anini ang mga pulonga nga thou art the man, magdagtuo biya ta nga dunay mga luha. Dunay kay amigo kay sila. Amigo kay sila unya. Paminaw ko dunay mga luha dito sa iya mga api nga nag-uol ba siya? Nga mao na gihimo ni David. I think his heart was broken over having to confront his friend. Sakit siguro kayo. Now, by the way, dunay mga adlaw nga mo konfronta sa sala sa kinabuhi sa laing tao. Kita ba? Dunay mga adlaw nga mahitabo na sa atong kinabuhi. Now, sa panahon nga mahitabo na sa atong kinabuhi, ato sigurong buhaton kung maabot ng mga adlaw, ato na i-confront ka ng tao nga wala tay kasuko. Nga wala tay kasuko or dili ta makaingon sa atong kaugaling nga self-righteous ta. Kanang mo sulti ta sa sala sa uban. Ato ning himuon siguro in the spirit of love with a broken heart. Lisod biya ning magbadlong tag sala sa laing tao. Dahil kita murag badlong ta murag self-righteous gyud ta kaayo. Dili dahil na maayo siya. Kung mubadlong ta, badlongon nato uban sa spirit of love and with a broken heart. Realizing that were it not for the grace of God, it could be you, it could be me who was being confronted. At mabasa na diri sa Galatians 6:1-2 atong basahon na. Galatians 6:1 anto verse 1 kamay basa na. Ready read. Galatians 6:2 go. So mao na giingon ni Paul. Yung sa mga igsoon, if a man be overtaken in a fault, ye or you or me, which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness. Spirit nga magpaubos ba? Considering thyself, lest thou also be tempted. Verse 2, ingon diri, bear ye one another's burdens and so fulfill the law of Christ. So mao na giingon ni Paul in the book of Galatians.
Point B, the shame of the confrontation, ang kaulaw atong confrontation nga kaulaw ni David siguro. Si David karon gipahinumduman siya sa tanan nga nahimo sa Ginoo diha niya. Na David is reminded of all that the Lord has done for him. Mao ni ang nahimo sa Ginoo ngadto ni David. God had chosen him to be the king. Giluwas sa Ginoo si David, gipanalanginan sa Ginoo si David, dayon gipataas pa gyud siya diha sa trono sa Israel. Nahimo siyang hari. God had given him more than he could have ever imagined, and God would have given him so much more if he had only wanted it. O pahinumduman sa bed, and this is how David repays the Lord for His grace and kindness. Maone imong gibalo sa Ginoo sa kadaghan nga gihimo gipanalangin sa Ginoo nimo. Muna makaingon ta pasta na mura makatulo ba ang luha kaning gi-review ka ba? Pag-review ka nini asya. Siguro maka-anticipate lang ta, maka-imagine ta nga paminaw ko gunob po siguro ang kasing-kasing ni David. The blessings of God and the grace of God that we have been given ought to serve as a shield against evil. Balikon ako. Ang panalangin, mga panalangin sa Ginoo o ang grasya sa Ginoo nga atong nagihatag sa Ginoo nato, angay unta nga maunay mo proteksyon nato ba batok sa dautan. To think of all that He has done for us and then to consider how we trust Him, the Lord deserves far better than He receives from His children. So, para sa nato ba, o nata sa sala, kita giluwas ta sa Ginoo, gipanalanginan ta sa Ginoo, giayo atong balatian, gisamkap ta, dayon kana unta nga mga gihatag nga pabor sa Ginoo ba nato, mao unta na ang mga hinungdan nga magpalayo gud ta sa mga sala. Pero dili mo ta kalikay po na mga panahon nga makasala ta. Okay, so point C, the sorrow of the confrontation. Ang kagol atong gibad confrontation. Siguro we can almost hear the sadness in the voice of Nathan as he asked that pitiful question in verse 9. Dito sa verse 9 yung nito, why did you do this? So, atong masabtan siguro nga subo po kayo ang tingog ni Nathan nga iyang gipangutana si David, nganong imo maning gihimo? After the Lord has been so good to you, human nga ang Ginoo maayo kay diha kanimo, nganong nakahimo man kay ni? How could you? It must have broken the heart of the Lord to see the man after he called the man after God's own heart. So, masabtan nato siguro nga gunob yapon ang kasing-kasing sa Ginoo pagkakita niya nga kining tawo nga iyang gitawag a man after God's own heart na naa ning makaluluoy nga kayo nga sitwasyon. So mao ni atong notation, I would imagine that our sins hurt Him as deeply. So makahuna-huna ta nga ang atong mga sala makapasakit gud na sa Ginoo sa iyang kasing-kasing. Look at all He has done for us. Tanawa na gud nang gihimo sa Ginoo nato, gihigugma ta sa Ginoo, iyang gihatag ang iyang bugtong anak pagpakamatay di sa cross alang kanato, giluwas ta niya,
when we should have been thrown into the hell. Kita. He has been good to us, meeting our needs. Dayon no natay mga kabugaton sa atong kinabuhi, iyang kuhaon ang kabugaton sa iyang kinabuhi. Panalanginan ta in 10,000 little ways. And we act like we owe him nothing. Murag nagbuhat ang murag wala gyud tay utang sa Ginoo. When sin comes our way, we forget who we are. We forget about the Lord. We lose ourselves in the pleasure of the moment. I know it must break his heart. Some years ago, dunay usa ka tawo, Ray Boltz. Nakasulat siya aning awit, Feel the Nails. Feel the Nails. Kanang gibati ko no niya ang lansang. It's cross ba. The second verse of that song goes like this. Mao ni siya ang second verse ato nga song. Siya, seems I'm so good at breaking promises, and I treat His precious grace so carelessly. But each time He forgives, what if He relieves the agony He felt on the tree? Ang chorus na, does He still feel the nails every time I fail? Umapakyas ko. Can He hear the crowds cry, crucify again? Am I causing Him pain? Then I know I've got to change. I just cannot bear the thought of hurting Him. Muna ang iyang awit. Ang conclusion na to sa itong mensaheng mao ni siya, God help us to consider what our sins do to Him. Ang Ginoo makatabang unta nato nga i-consider nato nga unsay ang atong sala makahimo na sa mahimo ana sa pagbati sa Ginoo. This thing is not about us. Kini mga butanga dili ni bahin nato. Dili ni bahin sa atong pleasure or dili ni bahin sa atong happiness. The life is about Him. Ang atong kinabuhi bahin ni kaniya. First and foremost, ingon ang Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nindog ta mga ambot ha. Mahal naman langit nun, buhi ng mga Diyos. Salamat sa imong mensahe, Amahan. Salamat kay Ginoo nga ikaw nagapadayag kanamo, Ginoo nga kami dili yun may makatago sa mong sala. Amo lang ipangamuyo kanimo Lord nga ilikay in taon mis mga kalapasan, Amahan. Ken hebalo mi at this point, Lord, nga masakit juga kaayo sa kung kami nga imong gihigugma makasala mi diha kanimo. Amahan, kini among pagampo, pangaliw po kanimo, isalig namo ang tanan ni Jesus Christ, among buktong personal manluwas. Amen. Okay, lingkod ta.